Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan, mga ka-friends, mga ka-Facebook. Gusto ko lang sanang bigyan ng pansin at ng konting pagtalakay yung tungkol dun sa mga nagpo-post at nag-upload sa YouTube at sa Facebook ng patungkol sa rapture. Yung pong rapture, yung po ay isang napakalaking event na mangyayari dito sa mundo, kung saan ang Panginoong Yahushua ay sasalubungin ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga alagad, ng eklesiya. Sasalubungin siya sa hangin, hindi siya bababa rito, pero sasalubong ang kanyang mga lingkod sa kanya sa hangin, sa araw na susunduin na niya ang kanyang mga hinirang, ang kanyang eklesiya. At marami pong mga nagpo-post, nag-upload, nagsasabi ng petsa. Merong mga nagsasabi na September 23, meron namang September 24, itong 2025, mangyayari na raw yung rapture, magaganap na raw. Kung kasi pag-aaralan po natin sa Biblia, nakalagay po doon, malinaw naman. Sabi, sa oras at sa araw na yon, walang nakakaalam, kahit ang anak na ang tinutukoy ay ang Panginoong Kristo Yahushua. Sabi ng Biblia, sa oras at sa araw na yon ay walang nakakaalam, kahit na ang anak, kahit na ang mga anghel, kundi ang ama lang, ang ama lamang. Sa madalit sabi, yung rapture ay isang pangyayaring magaganap dito sa mundo na walang abiso. Kung pag-aaralan ninyo ang description ng Biblia tungkol sa rapture, mangyayari po yan very, very imminent, walang abiso, bigla. At mangyayari po yan sabi ng Biblia, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, ganun po kabilis. Pero sabi ng Biblia, yung oras, yung araw, wala nakakaalam. Kaya nga nagtataka ako, bakit yung mga iba nagbabasa ng Biblia, nagsusuri, bakit sila nagbibigay ng petsa? Yun po kontra o labag sa nakasulat sa Biblia. Yung times and seasons, yung mga palatandaan ng mga hula na magaganap sa Biblia, iba't ibang mga hula. Halimbawa, katulad ng 7 years tribulation, yung Gog and Magog war, at yung halimbawa katulad ng pagkakatatag ng Israel noong May 14, 1948. Yan po lahat yan, may mga times and seasons na nakasulat sa Biblia na related dun sa mga events, dun sa mga pangyayaring yan. Kasi po yung mga biblical prophecies, pag po natupad na yung mga biblical prophecies, yung mga hula noon na nagkaroon na ng katuparan, pansinin nyo, pag pinag-aralan ninyo, merong link o merong alignment, naka-align doon sa mga biblical prophecies, naka-align sa isa't isa yung mga events na yan, at saka yung mga hula, at saka yung pangyayari o katuparan ng hula, nakalink o naka-align sa mga kapistahan ni Yahuwah, yung mga Feast of Yahuwah, kagaya ng Feast of Tabernacles, Feast of Trumpets, Feast of First Fruits, ano tawag dito, Feast of Pentecost. Yan po, mga naka-align yan. Merong related po, merong makikita nyo, merong correlation yung mga events doon sa mga kapistahan ni Yahuwah. Correlated po doon sa mga kapistahan ni Yahuwah yung mga events na nangyayari at yung mga katuparan ng mga hula na nagaganap, yung mga hula na naganap na. At yung pong mga magaganap pang mga hula na hindi pa ngayon na nagaganap, magaganap pa lang,
natitiyak po natin na yan magkakaroon din ng kaugnayan do sa mga kapistahan ni Yahuwah. Kaya nga, pansinin ninyo, mayroong mga nagsasabi na ang rapture daw ay magaganap sa panahon ng Feast of Trumpets. Gawa nga nung magaganap yung rapture sa huling pagtunog ng trumpeta. Kaya inire-relate ng mga nagsisipag-aral ng Biblia yung pagdating ng rapture, inire-relate do sa araw ng kapistahan ng mga trumpeta o Feast of Trumpets. Ganun po. Pero yung huhulaan po natin yung mga eksaktong oras at araw, yun po labag sa aral ng Diyos. Ganun din naman yung mga nagsisipagturo, nagsisipangaral na di umano, sila lang daw ang maliligtas. Yung relihiyon nila ang tinutukoy. Di umano, sila lang o yung mga tagapagturo lang nila sa kanilang relihiyon o yung kanilang sugo o yung kanilang pinaka-leader ng kanilang relihiyon, yun lang daw ang pwedeng magturo ng dalisay na ebanghelyo at maaaring magpaliwanag, magturo ng mga salita ng Diyos. At yun daw iglesia ang binabanggit sa Biblia na tunay, sila raw po yun, yung relihiyon nila. Ang tinutukoy nila yung relihiyon nila, wala namang iba . Yun po, 100% at yung tinutukoy nila na iglesia, yung relihiyon po nila yun, yung itinatag nila, yung kanilang ipinangangaral. Pero pag po pinag-aralan ninyo sa Biblia, miski sila hindi nila kayang patunayan na relihiyon ang tinutukoy doon na iglesia na itinatag ni Kristo. Yung pong itinatag ni Kristo Yahushua, hindi po relihiyon yun. Sa katunayan nga, yung sinasabi nilang sila lang ang makapagtuturo ng dalisay na ebanghelyo. Sila lang ang makapagpapaliwanag ng mga aral ng Diyos. Sa katunayan lang sa katunayan nga, yung palang hindi nila alam ang pangalan ng Diyos malinaw na hindi nila naiintindihan yung mga nakasulat sa Biblia. Yung marami sa nakasulat sa Biblia. Hindi man lahat, pero marami ang hindi nila naiintindihan. Isipin nyo, hindi nila alam ang tunay na pangalan ni Kristo. Yung letter J, wala naman nung araw na letter J 1500s lang yan mga 500 years ago, nung magkaroon ng letter J. Nung ipinanganak si Kristo, wala pang letter J noon. Sa Hebrew, sa Grego, wala naman letter J nung araw. Paano magiging Jesus o Jesus? Doon pa lang mali na sila. Tinuturo nila Jesus ang pangalan ni Kristo. Jesus. Doon pa lang mali na sila. O yung panalangin, tingnan ninyo. Sa Biblia nakasulat. At maski sa mga kababayan nating Katoliko, dinadasal nila, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sambahin niya ang pangalan mo. At yan nakasulat naman sa Biblia. Ibig sabihin, ang Diyos may pangalan. Pinasasamba ang pangalan ng Diyos. Utos yan. Paano mong sasambahin ang pangalan ng Diyos? Hindi mo nga alam ang pangalan niya. Nakalagay sa Biblia ng napakaraming beses na pasulat ang pangalan ng Diyos. 7,000 times. At mababasa ninyo na maraming nakasulat sa Biblia, ang pangalan ng Diyos ay dapat sambahin, dapat papurihan, dapat luwalhatiin, dapat itanyag, dapat dakilain, dapat parangalan. Paano mong paparangalan, sasambahin, dadakilain, pupurihin, luluwalhatiin? Paano mong itatanyag? Hindi mo nga alam ang pangalan. Diyan pa lang, lagpak na sila. Yung sinasabi nila na kami lang ang pwedeng magturo ng dalisay na ebanghelyo. Diyan pa lang, hindi na sila pasado. Bagsak na po sila diyan. Ngayon, ito. Ang ating pong Amang Yahuwah, isinugo ang ating Panginoong Yahushua para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo kasi marumi, makasalanan, walang matuwid. Sabi nga ng Biblia, kahit isa. Wala po tayong maipagmamapuri.
Wala tayong maipagmamapuri sa sarili natin. Tayo po ay maliligtas lang sa pamamagitan ng biyaya ng Amang Yahuwah na makakamta natin sa pamamagitan naman ng kanyang anak na si Yahusha, ang Panginoong Yahusha. Ang Amang Yahuwah ay binigay ang kanyang pinakamamahal na anak. Dahil nagkasala po tayo, hindi natin masatisfy yung hinihingi ng kautusan, hindi natin lubos na matupad yung hinihingi sa ilalim ng kautusan. Mahina tayo, tao tayo, mahina, hindi natin kayang magampanan ng buo. Magkasala ka lang sa isa, nagkakasala ka na sa lahat. So maganap mo man o matupad mo man o masunod mo man yung ibang hinihingi sa kautusan, pero meron kang nasuway na isa o dalawa, nasuway mo na lahat, nagkasala ka na. Ang kabayaran ng kasalanan ay dagat-dagatang apoy, parurusahan ng tao dyan. Yan ang kabayaran, yan ang itinakda ng Diyos. Hindi pwedeng maburayan at hindi pwedeng baliin yan ng kahit na sino. Ngayon, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, sinugo ang Kristo para siya ay sumagot o umako, tumubos sa ating mga kasalanan. Yung parusa na dapat sana para sa atin, inako niya. Pinarusahan siya, ipinako sa krus. Binastos siya, binaboy, sinampal, sinalahula siyang masyado. Tiniis lahat ni Kristo yun. Wala naman siyang kasalanan. Tiniis niya yun. Alang-alang sa atin para tayo ay matubos sa kasalanan natin. Si Kristo lang ang pwedeng tumupad nung gumawa nun. Wala nang iba. Kasi kung meron mang taong tatayo at magsasabi, yung ginawa ni Kristo, kaya kong gawin yan. Kaya kong ibigay yung buhay ko alang-alang sa mga makasalanan. Papayag akong mahirapan, papayag akong mamatay. O pagpalagay na po natin, sige, sabihin na natin merong isang taong ganyan. Kayang gawin yung ginawa ni Kristo, kaya niyang tiisin yung hirap. Pero ang tanong, qualified ba siya? Karapat dapat ba siya at pwede ba siyang tumubos sa kasalanan natin? Hindi pa rin po Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang lahat ng tao nagkasala, walang matuwid. Wala. Sabi nga ng Biblia, wala kahit isa. Lahat tayo marumi, makasalanan. Ang ipinanghugas ng ating kasalanan yung pong dugo ng ating Panginoong Yahusha. Yung kanyang banal, malinis na dugo. Bakit malinis? Bakit banal? Kasi nga po, wala siyang kasalanan. Sabi nga ng Biblia, hindi kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Bukod tangi na si Kristo lang ang nakaganap sa buong kautusan ng Diyos. Yung 10 utos, natupad niya lahat yun. Nagawa niya lahat. Kaya nga nung siya ay ipinako na sa krus, nung malalagot na yung hininga niya, ano sinabi niya? Naganap niya. Alin yung naganap niya? Naganap niya lahat yung hinihingi ng kautusan. Nasunod niya yung 10 utos ng Diyos. At hindi lang yun. Naganap na niya yung kanyang ministeryo. Napako na siya, pinahirapan na siya, napako na siya sa krus. Pinagbayaran na niya yung kasalanan natin. Natubos na niya tayo. Kaya nga naganap na. Ngayon, ngayon yung ibang mga ngaral. Tinuturo nila na sila raw ang tanging maliligtas at tagapagturo ng ebanghelyo. Hindi po ba kaya nga sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan natin biyaya lang ng Diyos, awa lang ng Diyos, biyaya. Bakit? Para anya walang magmapuri. Para kahit sino, walang kahit sino na magmamapuri. Walang magmamapuri. Bakit? Kasi maliligtas tayo hindi dahil sa mabubuting bagay na ginawa natin. Hindi dahil sa mabuti tayo, hindi dahil sa mabait tayo, kaya tayo maliligtas. Hindi po. Awa lang yan. Biyaya lang ng Diyos yan. Inari lang tayong ganap.
Kaya nga sabi ng Biblia, mapapalad yung mga taong ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. May kasalanan pero natakpan lang. Ang kanilang mga pagsalangsang ay hindi ibinibilang sa kanila. O yun, may pagsalangsang eh. Kaya lang hindi na ibinibilang, not counted. Not counted na yung kanilang mga pagsalangsang, yung kanilang mga pagsuway. Kaya nga biyaya eh, awa ng Diyos eh. Bakit ganon? Bakit biyaya? Bakit awa? Para anya, sabi ng Biblia, para walang kahit sino man na magmapuri. Ayaw ng Diyos yung may magmamapuri. Ayaw ng Diyos yung may magmamataas. Bakit? Ayaw nga ng Diyos yun. Ayaw, gusto ng Diyos ang tao matutong kilalanin at sampalatayanan na ang tanging daan, katotohanan at buhay ay si Yahusha na kanyang pinakamamahal na anak. Wala tayong kaligtasan, maliban na lang kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yahusha. Ngayon, tingnan ninyo. Kung ang isang tagapangaral o relihiyon natatanging yun lang relihiyon dito sa lupa na makapagtuturo ng dalisay na ebanghelyo. At yung relihiyon na yun, yung kanilang mga namamahala, yung kanilang pinakalider, pag tiniwalag ka, hindi ka maliligtas. Pagka itinala ka sa kanilang talaan, maliligtas ka. Isipin ninyo, hindi po ba magmamapuri yan? Hindi ba magmamapuri? Biruin ninyo. Maliligtas ka dahil lang itinala ka ng leader. Na kanino yung kapurihan? Di nasa leader. Tinanggal ka sa talaan ng leader. Hindi ka na ngayon maliligtas. Isipin ninyo kung gaano kalaking kapangyarihan ng taglay ng leader na yan, ng reliyon. Isang kumpas lang niya. Tinanggal ka lang sa talaan. Dagat-dagatang apoy ka na. Ibinalik ka lang sa talaan. Mamanahin mo na yung kaharian ng Diyos. Nawawala na sa eksena si Kristo. Nawawala na sa eksena yung biyaya ng Diyos. Na kaya lang maliligtas ang tao dahil sa awa, biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Biyaya yan ng ating Amang Yahuwah sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nawawala na ngayon yung sa eksena. Kanino na ngayon napupunta yung ating pananaw, yung ating puso, yung ating pagkilala? Nandun na sa leader ng relihiyon. Isipin nyo, hindi ba magmamapuri yung relihiyon na yan? Kung yan yan lang yung tunay na relihiyon na ikaliligtas ng tao? Hindi po relihiyon yung itinatag ni Kristo. Kalipunan ng mga tao yun. Kapulungan, assembly, kahal. Kahal sa wikang Hebrew. Kahal po yun. Sa Griego, Ecclesia. Yun po ang ano nun. Yun po yung kapulungan. Yun yung assembly. Kung tawagin ng iba ay church. Palasak na palasak. Kung tawagin niya ay church. Pero yan po ay kapulungan. Nagtatag ng kapulungan ang ating Panginoong Yahushua. Sino yung mga unang kaanib? Mga apostol. Yung mga nakasama niya nung panahon na yon. Buhay na ba yung leader na nagpapakilalang siya lang ang tagapagturo at sila lang ang maliligtas? Buhay na ba sila nun? Kilala ba sila ni Yahushua nung panahon na yon, ng mga apostol? Hindi po relihiyon. Wala po silang mababasa sa Biblia na ang tinutukoy na eklesiya ng ating Panginoong Yahushua nung sinabi niyang itatatag ko ang aking eklesiya, ang aking iglesia. Patunayan po nila na relihiyon ang tinutukoy doon. Isip-isipin po ninyo. Yung kapurihan na para sa Diyos at para sa Panginoong Yahushua, inaangkin ng mga nagpapakilala na sila lang ang maliligtas, sila lang ang tunay na tagapangaral ng Ebanghelyo. Sila lang ang makapagpapaliwanag ng mga aral ng Diyos. O bibigyan ko pa kayo ng isang paliwanag. Kung talagang totoong sila ay sila lang ang makapagpapaliwanag ng mga aral ng Diyos, bakit hindi nila itinuro na merong 7 years tribulation na magaganap?
Hindi rin nila itinuro na si Kristo Yahushua ay magtatatag ng millennial kingdom. Kaharian na maghahari siya sa buong mundo sa loob ng 1,000 taon. Hindi nila po itinuro yan. Wala siya lang itinurong gano'n. At hindi lang yon ang pinakamatindi. Pinakamatindi, ang Israel daw ay natalikod na at hindi na muling makapanunumbalik sa Diyos. Tuluyan na raw na isinumpa ng Diyos ang Israel. Yun ang isang pinakamatinding turo nila. Sabi nga ng Biblia, kayo, idinugtong lang kayo doon sa olibo. Idinugtong lang kayo. Grafted lang kayo. Doon sa olive tree, idinugtong lang tayo. Ang eklesiya, idinugtong. Sino yung olive tree? Yun yung Israel ang tinutukoy doon. Idinugtong lang tayo sa Israel. Kaya nga sa bandang uli, ang eklesiya at saka ang Israel tatawaging Israel yan Israel. Sa kabuuan, Israel yan. Ang eklesiya o yung mga lingkod ng Panginoong Yahushua na tinawag niya sa kanyang assembly o eklesiya, sa kanyang iglesia, Israel yan. Binanggit pa nga sa Biblia, all Israel will be saved. Kasi kaya tayo Israel, tayo grafted, idinugtong tayo. Bakit hindi po nila alam yan? Nasa Biblia, ang Diyos ay mayroong tinatawag na walang hanggang tipan sa Israel. Everlasting covenant. Ano ba pagkaintindi nila ng everlasting? Merong pag ba sinabing everlasting may expiration date? May katapusan? Pag everlasting, hindi ba ibig sabihin nun walang hanggang tipan, everlasting covenant? Totoo na ang Diyos ay nagalit sa Israel. Dahil ang Israel, nireject nila si Yahushua, hindi nila kinilala. Pero nasa hula din na ang Israel, pagkatapos silang ipangalat sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako ng mundo, kaya kung tawagin sila wandering Jews, sa huli, pipisanin din ng Israel. Kaya nga kita ninyo, nung May 14, 1948, nagsiuwian sa bansang Israel yung mga Hudyo at natatag muli ang Israel bilang isang bansa. Kailan po yan? Nung May 14, 1948. Hula yan. At sa bandang huli, sa mga panahong ito, papalapit na ang 7 years tribulation. Maaring itong taon o to, o baka sa isang taon magsimula na. Bago matapos ang 7 years na tribulation, ang Israel, magsisisi po yan, magbabalik loob sa Diyos. Kikilalanin nila ang Panginoong Yahushua. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Yung pong 7 years na tribulation na yan, kung tawagin yan Jacob's trouble. Pag sinabing Jacob, ang tinutukoy Israel. Yan yung wrath of God. Yung poot ng Diyos, ipararanas niya sa buong lupa na ang intention dyan para manumbalik ang Israel sa Diyos, para magsisi ang Israel sa Diyos. Ganyan ba ang sinasabi nila na ang Israel tuluyan na raw na isinumpa, hindi na raw makapanunumbalik sa Diyos? Kung totoong sinasabi ninyo na kayo lang ang pwede magturo ng dalisay na ebanghelyo, bakit mali yung turo ninyo? Bakit kontra? At lihis na lihis sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya po, huwag po tayong maniniwala doon sa mga nagsisipagsabi na sila lang ang maliligtas, sila lang ang tunay na tagapangaral. Kontra po yan sa kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na yung kapurihan niya mapupunta sa iba. Sabi ng Diyos, hindi ko ibibigay kailanman ang aking kaluwalhatian sa kanino man. Yung kapurihan ng Diyos, sabi niya, hindi niya ibibigay kahit kanino. Yung kanyang kaluwalhatian, hindi niya ibibigay yan kahit kanino. Pagka ang isang relihiyon, siya lang yung tanging makapagtuturo ng ebanghelyo. At yung relihiyon na yun, pag itiniwalag ka, hindi ka na maliligtas. At pagka naman ikaw itinala, maliligtas ka. Aba, yung kapurihan nasa kanila na. Sila na ang kikilalanin, sila na ang dadakilain. Hindi ba? Sobrang kapangyarihan yan. Isipin ninyo, dinaig pa si Kristo. Daig na daig pa si Kristo nung leader nila. Isipin nyo, si Kristo, bago siya maging qualified na iligtas ang tao sa kapahamakan,
sa kaparusahan para mailigtas ni Kristo ang tao sa kaparusahan na itinakda ng Diyos, kinakailangan niyang buong tuparin yung hinihingi ng kautusan. Hindi siya magkakasala. At kinakailangan niyang magdusa, pahirapan, mapako sa krus hanggang sa mamatay bago siya maging qualified na magligtas ng tao. Magpatawad sa kasalanan ng tao. Para ang tao ay mapatawad sa kasalanan, kailangan tiisin lahat ni Kristo yun. Yung hirap, kailangan tuparin niya yung lahat ng utos ng Diyos, hindi siya magkasala. Kailangan siya mamatay. Pero itong mga nagpapakilalang sila lang ang tunay na tagapangaral ng Ebanghelyo. At pagka itinalakan nila, maliligtas ka. Pag tinanggal nila yung pangalan mo sa talaan, hindi ka maliligtas. Isipin nyo kung gaano kalaking kapangyarihan yan. Sila, nagkasala. Siguro naman, aaminin nila na sila nagkakasala. Hindi nila kailangan matupad yung hinihingi ng kautusan. At hindi nila kailangan parusahan sila, ipako sa krus, pahirapan. Hindi na kailangan yun. Basta, tatanggalin lang yung pangalan mo sa talaan ng kanilang relihiyon, hindi ka na maliligtas. At pagka yung pangalan mo naman itinala nila doon sa kanilang relihiyon, ligtas ka na. Aba, daig pa si Superman nung ganyang klase ng leader, hindi po ba? Daig niya si Kristo, lalo na. Daig na si Yahusha. Yun nga, sinabi ko na nga sa inyo, bago maging qualified si Kristo, kailangan pang magdusa, kailangan pang mamatay, mapako sa cross, at kailangan niyang matupad yung buong hinihingi ng kautusan bago siya maging qualified na magligtas. O hindi ba daig? Itong taong mga nagpapakilalang sila lang ang tunay na mga mangangaral kukumpasan lang na yung kanilang mga kasamahan na nasa ilalim nila. Itala mo yung pangalan ni Juan de la Cruz. Ligtas na si Juan de la Cruz. Tanggalin mo yung pangalan ni Juan de la Cruz sa talaan. Ayun na, dagat-dagatang apoy na ang destinasyon ni Juan de la Cruz dahil pinatanggal sa talaan. Ganun lang kasimple. Isipin nyo, yung po bang ganung paniniwala katanggap-tanggap? Hindi po ba yan too good to be true? At lalong-lalo na, hindi po ba yan salungat na salungat sa mga itinuturo ng Biblia, sa mga salita ng Diyos? Isipin nyo, papayag ba ang Diyos na yung kaluwalhatian na para sa Kanya at para sa Kanyang bugtong na anak, kukunin ng kung sino-sino lang? O kayo na po ang sumagot at kayo na rin ang humusga. Maraming salamat po ulit sa inyo. Magandang umaga po.